So dahil nga natataranta sila na baka hindi na matapos ni Marcos Jr. o baka hindi na nga siya umabot ng June 30, kaya nag-change na sila ng mga security guards. Kasi baka... Ito ang wow trending. Administrasyong Marcos baka hindi na daw aabutin pa ng next year. Ito ay matapos na naging successful ang prayer rally ng Kingdom of Jesus Christ laban kasama ang bayan para isigaw ang hustisya sa mapang-abusong Marcos administration at mga tambaluslos. Nag-umpisa sa Davao, sa Cebu at sa Liwasan, Bonifacio, Manila. Kagabi, isang audio ang ipinadala ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa rally. At dito sinabi niya na hanggat hindi nila sasagutin ang issue ng harap-harapang pagnanakaw sa kaban ng bayan, walang katahimikan sa Pilipinas. At ayon pa sa isang sikat na vlogger at kilalang taga-suporta noon ng mga Marcos na si Madam Maharlika, pero bumaliktad na ito matapos mabudol ng administrasyong Marcos at tambaluslos dahil ang akala nila ay ipagpatuloy ng administrasyong ito ang nasimulan ni former President Rodrigo Roa Duterte ay isa palang budol at mga magnanakaw daw di umano na wala namang ginawa kundi mag-travel matapos ang travel sa Australia. Abay ngayong araw, nakatakda na naman na umalis sa Pilipinas si Presidente Bongbong Marcos papuntang Germany at saka sa Czech Republic. Diyos ko naman. At dahil nga daw sa takot na mga Marcos at tambaluslos, bigla daw itong nagpalit na mga security guard sa Malacanang at pinagsisibak ang mga dating naka-assign sa palasyo. Basahin natin ang mga komento ng mga netizen. Sarado nga ang daanan sa CEU. Natakot ata baka lusubin ang Malacanang. So bumalik na naman pala yung barricade na PSJ around Malacanang na katulad noong panahon ng martial law. Ma'am Maharlika, salamat sa mga financial na pinapadala nyo sa mga tao ng Liwasan, Bonifacio. Thank you. More blessings to come. Good health always sa inyong lahat. Mabuhay. Lahat tayong mga Pilipino ay mag-unite para malakas ang laban natin dito sa gobyernong kumakamkam ng pera ng bansa. Kahit pa anong gawin ng administrasyong ito, patapos na. Hindi na kayang pigilan ang hinaing ng taong bayan. Maharlika, thank you sa suporta mo sa mga rallyista natin. Dasal ko na magtatagumpay ang mga totoong nagmamahal sa ating bayan. Noong campaign pa lang, todo balita sa kasiraan ni Presidente Bongbong Marcos, pero ngayon puro good shot na ang mga balita nila kay BBM, anti-BBM dati, ngayon pro-BBM na sila. Ito ay tinutukoy niya ay ang mainstream media. Dapat pag nakabalik si Duterte, lahat ng media tanggal yan ng franchise dahil namimili lang ng balita. Mga balita sa mga kasinungalingang media. So wala talagang nagko-cover dito sa prayer rally dyan sa Liwasang Bonifacio na kung saan ay sumisigaw ng hustisya, sumisigaw ng pantay-pantay na pagtingin ang ating jutang ginimes na gobyerno sa ating lahat. So wala talaga. So ito ay sign na talagang yung mga ginayupak na mainstream media ay kasabwat ng gobyernong ito. Maliban sa iilan at kasama yung SMNI kasi sila nga yung number one na na pinatahimik, okay, o ginurgor, 'di ba? Ngayon mga kababayan, kaya kailangan nating i-share through private messages, through text, kahit na kinokontrol or ginugurgur tayo sa Facebook, but sa YouTube it's good, you know, alive na alive tayo ng bonggang-bongga dito. At ganun pa man, gusto ko munang pasalamatan ang aking mga palangga, mga Maharlikans here, Maharlika, mga friends ko dito na nagpahatid po ng tulong ng snacks and water kahapon dyan sa SMNI. So hindi lang po ako yun, ako lang po ang nag-facilitate. Gusto ko lang ipaalam sa inyo. Ito pala actually may nag-message sa akin yung mga kabataan na nagtanggap noong tulong natin. Ito. 1, 2, 3, go! Thank you, Maharlika! Okay. So nakakatuwa, di ba? And also, ito mga kababayan, nakakatuwa dahil ito. Maraming salamat, Miss Maharlika. Maraming salamat po sa iyong tulong, truck ng tubig at pagkain. Okay. So ngayon mga kababayan, ito pa, last na lang.
Ayan yun. Yan pala. Pareho lang pala yung na-unload. Okay. Short lang yon. Nagulat ako kasi na-mention kami doon sa sa event. So hindi namin intention na magpa-mention kami doon. Kaya nung sinend sa akin sa message, pinorward ko doon sa mga nagbigay ng tulong na aking mga palangga. So unahin natin si Madam Rosalinda Manawi, si Nides, yung iba yun na magpabanggit na kanilang mga apelyido. Si Kelly, si Miss Beth Rubio, Ronti and Joey, Rolando, Maitet, Romy, Rainier, Jam and Chef Mark, Cecil, Honey Bunch, Jay Kiahod, lagi yan, Miss Teresa Sanggalang, at syempre si Venti Maria, si Atet Espinosa. At marami pang iba. Kung di ko man kayo, actually kung ilan lang kami para, di ba? Pero kung di ko man po kayo mabanggit, ang pinaka-intention natin is to help our kababayan. Okay, I'll tell you background of that kung bakit kami nag-come up sa ganitong naisip namin na bigyan ng konting tulong ang ating mga palangga doon. Miss Helen Bratter, thank you. Tumulong siya straight to the organizer. So sabi namin, paano ba tayo makatulong dito sa ating mga palangga na hindi tayo masisilip na binabayaran natin sila? Kasi you know what? Yun ang yun ang pakana ni Lisa lahat. Okay? Yung ginagawa nilang pangbabayad dun sa mga rally nila in the past, gusto nilang ibaliktad. So ngayon, sabi namin, sige magbigay tayo ng water and goods. So right there and then, on that day, okay, on that day, nag-isip ako. Sabi ko, sino kaya pwede natin utusan sa Pilipinas? So it just so happened na meron tayong follower din, palangga, na laging nakatutok na nag-volunteer na maghanap ng maghahatid doon. Tapos, zero, hindi kami siningil. Sabi niya, Miss Maharlika, ako na bahala maghanap, ako nagagawa ng paraan. Basta, bibili tayo ng water and snacks. So, nakagawa ng paraan at hindi tayo siya na kumbaga nag-abono. Kasi sabi niya pareho tayo ng pakikipaglaban, pareho tayo ng interes na makatulong dito sa mga prayer rallies o yung mga sumusuporta nga sa totoong pagbangon. So I'm grateful kasi you know what, within that day, nakarami kami ng bonggang-bongga, okay? Kaya naman nakaisang truck kami tubig and snacks. At mayroon pang darating kasi may mga nagtulong pa rin. And yes, thank you so much. 2 days na lang, di ba? Or 3 days. Pang 5th day today. So meron pa tayong 2 days dyan sa Liwasang Bonifacio. So mula sa aking puso, kung hindi man nabanggit ang mga pangalan ng iba, ang importante, lahat po tayo, ang intention natin is to help. And I would like to thank etong nag-facilitate talaga na ayaw niyang magpa-mention. Ms. Marley, kung una ako i-mention, ang importante, makarating ang tulong sa kanila. Okay, go na tayo. So, mga kababayan, Arcelia Zinea, how are you? Okay? Rosaline, pasalamatan natin lahat. Pati kayo, even hindi kayo nakapagbigay ng tulong, like monetary, hindi importante yan. Yung medyo may kakayahan, then go, pumunta kayo, dumiretso kayo doon. Ang importante yung boses natin. At ang importante, nagbuklod-buklod tayo. Kasi mga kababayan, pinapakita natin yung tunay na solidarity. Okay? Tunay na united tayo. Pagdating sa mga bagay na inaapi na, okay? Inaapi na tayong lahat ng jutang ginimis na gobyernong ito. Gusto ko pasalamatan kayong lahat na nandyan ngayon o parating dyan sa Liwasang Bonifacio mamaya, di ba? Kasi tuloy-tuloy tayo at lahat ng mga speakers, lahat na sumusuporta, ako po mismo, talagang sobrang masaya ako dahil nung nag-start nga, di ba? Nung nag-start nga ako talagang in-expose ko mga inayupak na to, maraming nagsabi ng mga kaibigan ko, baka kuyugin ka ng 31 million na hindi naman talaga 31 million ang bumoto kay Kuting. But thank God, di ba? Parami na ng parami at hindi lang isa, dalawa, tatlo. We are millions of millions na sumisigaw all over the world dahil sa kahayupan at walang malasakit ni Marcos Jr. So alam na natin na wala siyang pakialam sa taong bayan. Travel here, travel there, lustay dito, lustay doon. Palpak ang kanyang mga decision making.
Bakit palpak? Kasi ang intensyon niya ay hindi para sa inyo, kundi ang intensyon niya, mga kababayan, ay para ubusin ang kaban ng bayan. So dahil, mga palangga, dahil nakikita nila etong sobrang successful na prayer rally from Davao, from Cebu, and now the Liwasang Bonifacio with just single religious group, which is yung Kingdom of Jesus Christ, na pilit nilang gustong ipatupad ang kanilang pag-aabuso sa pag-aabuso sa batas at pag-aabuso sa kapangyarihan para idiin, para litisin diyan sa Senado si Pastor Quiboloy. Okay? Ulit, mga palangga, hindi mahalaga kung ano yung ating paniniwala sa pagdating sa aspeto ng relihiyon. Lahat tayo may kalayaan at kahit hindi natin sila kapanalig, kapag sila ay inaapi, yan ang duty natin bilang isang Pilipino na hindi tatahimik. Kundi tayo ay nasa likod nila at suportahan natin. Kasi nga, biblical naman yan, di ba? Na even though hindi ko kabisado or hindi ako masyado nagbabasa ng Biblia, na kapag inaapi yung kapwa mo, di ba? You, as a normal person na may habag, may puso, you're there to step up para ipagtanggol yung naaapi. Kaya nga may kasabihan na ang mga inaapi, ay ang mga ibinababa ay tinataas ng Diyos. 'Di ba? May ganun. So tayo, kapag ibinababa ang kapwa natin, kasama din tayo kasi alagad din tayo ng Diyos. Kung kayo ay naniwala sa Diyos, tayo ay mga alagad ng Diyos o alagad ng katotohanan, alagad ng tunay na nakikipaglaban. Kapag may nakikita kang inaapi, hindi ka magtatanong kung anong relihiyon mo. 'Di ba? Ay, wag natin ipagtanggol si pastor kasi hindi naman natin siya kapanalig. Wag natin ipagtanggol kasi Muslim yan, kasi Katoliko yan, kasi Iglesia yan. Hindi ganun. Pag nakita mong inaapi na yung tao, di ba? Instinct yan kung meron kang human instinct. Pero kung animal instinct ka, you don't care about it. Di ba? Even sa pagtulong, di ba? Pag tumulong ka ba sa isang pulubi or kung kanino man, tatanungin mo ba na ano relihiyon mo? Pag sinabing, ay, Katoliko, ay, hindi kita tutulong kasi Katoliko. Hindi ganon. So, ako bilang isang lumalaban sa kadyutahan ni Lisa Hayop Marcos at ni Coting Jr., di ba? Ako po ay sabi ko nga, itinaya ko na yung aking alindog dito. May patong ang ulo ko. Papatayin ako ni Lisa Marcos. Mastermind yan. Hindi siya actual na gugurgur sa akin, pero gumagamit siya ng mga taong galamay niya at pera ng bayan para ipahanting ang ulo ko. So paulit-ulit kong sinabi yan kasi mga palangga, inireport ko na nga yung babaeng yan. Kaya hindi ako titigil, paulit-ulit, na hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi ko tatantanan ang mga hinayupak na to, lalo na yung babaeng niya. Okay? At sabi ko nga, hindi ang dugo ng mga Pilipinong may pagmamahal sa bayan o may respeto sa batas o may respeto sa kanyang kapwa, ang huling papatak ang dugo, dapat sila pumantay ang paa ni Lisa Ahas. Okay, dito na tayo sa pasabog. So dahil sobrang successful yung nangyayari ngayon sa Liwasang Bonifacio, mga palangga, ito pang kahayupan nila. Akalain nyo, pinalitan yung mga ordinary security guards. Lourdes Villasa, thank you palangga. Pinalitan, kahapon, nakarating sa atin, this is from Malacanang Puting Ahas natin, na pinag-inutos ng mga buwakan ng inang tanggalan ng trabaho ang mga security guards. Yung regular, not the PSG, yung mga ordinary doon, at pinalitan nila kasi natataranta si Lisa dahil sa rallying ito, baka lumusob kayo doon. Okay lang naman mag-marcha kayo. So pinalitan po nila, tinanggalan nila ng trabaho. Kita mong kadyutahan na mga ito. Bakit siya natatakot? Bakit sila kinakabahan kung wala silang ginagawang kasalanan? 'Di ba? Kung wala kang kasalanan, bakit ka matatakot? Di harapin ninyo. 'Di ba? Sabi ko nga harapin yung taong bayan ni Marcos Jr. Pero hindi hinaharap. Sa halip, anong ginagawa nila? 'Di ba? Sabi ko nga, naglalabas ng propaganda. Naglalabas ng what? Pagnanakot. Pananakot, pangsusupil, pangkikitil, pagka-cancel, lahat na lang, mga palangga. Ang ginagawa nitong hayop na Marcos Jr. at ni Lisa,
manatili sila sa power, mga palangga. At masigurado nila na sila ay protektado nitong mga pinalit nila mga may mga rango or matataas na army or police. Sabi ko nga, yung mga yan, nandiyan lang sila para magtrabaho. Pero nakikita nila ang kamalian. Okay? Kahit napalitan mo pali sa ahas, yung mga hinayupak na yan, hindi pala kayo mga hinayupak, kahit ipalit mo pa yung, I think it's not right na para murahin natin yung pumalit. Okay? Ito mga buwakan, ito si Lisa at saka si Kuting talaga, dapat ang kamura-mura dito palangga. So dahil nga natataranta sila na baka hindi na matapos ni Marcos Jr. o baka hindi na nga siya umabot ng June 30, kaya nag-change na sila ng mga security guards kasi baka magkaroon na nga tayo ng change of guard. You know? Change of guard, change of leadership. Yun talaga ang kanilang kinababahala. So imagine nyo mga kababayan, okay? Kung gaano ka tarantado itong mga ito. Hindi sila kakampihan, sabi ni Ben Toto, ang PSG ay hindi sila kakampihan. Kakampihan ng bayan. Yes, true mga palangga. So ang ginagawa ng hinayupak ni Lisa, mga palangga, ito ay patuloy na nagbabribe, patuloy na nagbabayad ng mga tao para, again, punteriyahin tayong lahat. Lalo na itong sila pastor. Even mainstream media, di ba, ayaw nilang i-report. Bakit? Alam nyo, ang nangyayari ngayon na rally sa Liwasang Bonifacio na libo-libong mga tao, ito nga uli yung boses na nagsama-sama dahil ayaw tayo pakinggan ng hinayupak na Kuting. Ayaw niya makipagdialogo. Fifth day na. Pang-fifth day na ngayong araw na nagsasalita itong ating not only the KOJC members, pero yung mga ibang community group o community leaders na nandoon sa rally. Hindi pinapansin ng walang hiyang ito. So ayaw niyang pansinin, mga kababayan, ibig sabihin wala siyang pakialam. Walang pakialam yung hayop na Marcos Jr. para sa kaayusan ng ating bayan. Hindi niya inisip, okay? Hindi niya inisip, wala siyang, bangag nga di ba? Bangag na bangag nga, wala nang tiwala yung taong bayan sa kanya eh. So dahil nakikita niya na walang tiwala sa kanya ang taong bayan at sukang-suka na sa kanya, so gagamitan nila ngayon ng dahas. Kasi ang pagpapalit sa mga regular security guards, mga kababayan, doon sa mga super trained, whatever, kung ano man yung pinag-traina ng mga inupo niya doon, mga kababayan, ipinalit niya, giyera ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, possibly, na pwede nilang gamitan ng dahas ang ating mga peaceful rallies, mga palangga. Diba? Nakita nyo naman kung gaano ka-incompetent, walang silbi, walang bayag itong si Kuting. Lahat na lang, pinakikialaman, pati yung charter change, lahat, mga ayuda and everything. Diba? Imbis na ibigay sa taong bayan, ibigay sa beneficiaries, anong ginagawa? Ginagamit parang bribe para pilitin sa mga perma-perma nila. So ang daming ginagawa ng hayop na to, syempre number one, yung suppression at saka oppression na ginagawa sa atin, pananakot at pag-shutdown ng ating mga ngangabels para manatili siya sa pwesto. Pero dahil nga, mga kababayan, tayo ay nagtitipon-tipon, pilit nilang kontrolin. Okay? Even yung mga nag-prayer rally ngayon, walang binabalita, tangina libo-libo. Ang binabalita ng mainstream media ay tungkol sa mga pagbibintang kay Pastor Quiboloy. 'Di ba? Bakit kamo? Kasi nga ang mga buwaka ng inang yan ay kinausap na yan at bayad na yan. Or not only bayad, may mga business dealing yang si Lisa Ahas sa mga mainstream media. So, ulit-ulitin ko, wala kayong kakampi, wala tayong kakampi, kung di tayo-tayo lang. Meron dyan na matitino, na PSG, na mga polis, andyan pa rin naman sila. Pero sa ngayon, kailangan natin mag-speak up talaga, kailangan natin ituloy-tuloy ito hanggang sa matapos na itong hayop na to. Kasi sobrang talamak na ang nangyayari sa Pilipinas. Di ba? Droga, sila ang pasimuno. Smuggling, sila ang pasimuno. Oh, by the way,
Okay? Nakita ko doon, 'di ba, International Women's Day kahapon, March 8 dito. March 10 na dyan ngayon sa Pilipinas, 'di ba? So ngayon, itong hayop na Lisa Smugs na ito, siya isa sa guest doon sa galing to kay Joey, nakita ko kay Joey. Okay? Mga kababayan, ito. Okay. So si Lisa Smugs ay naimbita doon sa Go Negosyo. Gusto kong talakayin ito. So ngayon, itong hinayupak niya. Inatak-atak daw, ayan, Women's Summit Chuchu. Okay, demo yung edited yung mukha niyang corduroy. Alright. So ang sabi dyan ni Joey, okay, ito daw ay tinanggal. Okay, tinanggal yung post na yan ng Go Negosyo dahil nga inatak-atak si Lisa Ahas Marcos ng mga hinaing ng taong bayan. Alright? Inatak-atak siya ng bonggang-bonggang. Ito. Okay. Dali Ayan. Okay. Inatak-atak siya ng, ayan, nakita niyo yan. Tapos ang ginawa daw ng Go Negosyo ay pinalitan na lang yung picture na pinost nila. Okay? Kasi, ang sabi dyan sa post, ay sabi ng mga comment ng taong bayan na siya ay smuggler, ay sama-sama tayo maging milyonaryo. Basta lahat ng hate dahil sa kanyang ginagawa. So kaya ang question ko nga, tama yung mga nag-comment dyan, women empowerment, di ba? Ang drama nila, Go Negosyo, suportahan ang mga nagninegosyo. So anong in-empower ni Lisa Smugs sa mga kababaihan? Para what? Para protektahan ang smuggler o maging isang smuggler. Tama yung mga comment nyo. Maging isang smuggler na katulad ni Michael Ma. Kasi if you talk about women empowerment, maliban sa pagninegosyo, doon pinag-uusapan ang equality. Diba? Ensuring equal rights. Pantay-pantay na karapatan, not only ng kababaihan, kundi ng pangkalahatan. Ano itinuro ni Lisa Smugs dyan? Yung pagbabayad ni Lisa ng mga hitmen na gustong pumatay sa akin, yan ba ay ensuring equal rights para isuppress ang